ginseng masakit na katotohanan kung bakit ang mahirap lalong humihirap. Paalala, madali kang masaktan ng mga katotohanan kang mababasa dito na maaaring makasakit ng iyong damdamin. The truth hurts for a while, but a lie hurts forever. Open mo muna ang mind mo at relax ka lang at pakinggan mo ang aking sasabihin. Handa ka na bang malaman? Mahirap na tao ay nananatiling mahirap dahil palagi na lang ratrat ng ratrat sa kasasalita. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng dalawang tenga at isang bibig para sa isang dahilan, para mas makinig ka kaysa sa dumadaan ng dumada. Ang nakakatawa dito, ang mga broke na tao akala nila alam na nila lahat at gusto na magsalita ng kung ano-ano na wala naman laman ng mga sinasabi. Sobrang katamaran. Isa ito na parang virus na nagiging habit mo na pumipigil sa'yo para matapos ang mga bagay-bagay na kailangan mo tapusin sa negosyo, sa trabaho, sa lifestyle mo. Ang mga maliliit na simpleng bagay na nakatamaran mo katulad ng pagtitiklop lamang ng kumot mo ay nakakapekto sa pagkamit ng iyong tagumpay. Hindi ka nagbabasa. Kung nagbabasa ka man, puro kadramahan, kalokohan, manga ang inaatupag mo. Panunod ng balita, telenovela, anime na hindi naman dumadagdag kaalaman mo. Lalahanin mo kung gusto mong umasenso sa buhay, kailangan mo dagdagan ng kaalaman mo. Lahat ng mga bagay-bagay na kailangan mo malaman para umasenso, lahat ito ay nakasulat na. Lahat ng nakikita mo successful na tao, lahat yan nagbabasa. Lahat yan dinadagdagan nila ang kaalaman nila, hindi sila tumitigil matuto. Kulang sa disiplina. Kahit na sobrang dami mong alam sa mundo, kung wala kang disiplina para gumawa, hindi mo rin makakamit ang goals mo. Planuhin mo at trabahuhin mo yung plano mo. Ang sarap pakinggan, ngunit ang broke na tao kinakalimutan maging disiplinado. Walang consistency o hindi pinapractice ang consistency. Kung gusto mong maging matagumpay sa pagnenegosyo o sa ginagawa mo, kailangan mo maging consistent dito. Katulad ni Michael Jordan, consistent siya sa paglalaro ng basketball. Warren Buffett na consistent in making money, kaya siya naging mayaman. Bottom line nito, huwag kang mag-expect ng results kung hindi ka consistent sa ginagawa mo. Tandaan mo, ang consistency at success, hindi ito naghihiwalay. Humihingi ng payo mula sa ibang broke na tao. Kapatid, kung broke ka tapos broke rin ang hinihingan mo ng payo, baka sumabog kayo niyan. Kung hihingi ka ng payo, doon ka magtanong sa taong nakapunta na doon. Kung gusto mo maging basketball player, humingi ka ng payo sa magaling mag-basketball. Kung gusto mo maging mayaman, sumama ka at humingi ka ng payo sa mga mayaman. Sa pamamagitan nito, mas madali mo mararating ang mga goals mo. Gawa ng excuses pagkatapos excuses ulit. Ang broke people palagi may 100 ways na dahilan kaya di sila umaasenso. Palaging tanong sa sarili kung bakit hindi gumagana ang negosyo o bakit hindi sila mag-success sa buhay. Kapag may naisip at may dumating na opportunity, lagi nilalaktawan at ginagawa ng dahilan. Successful people don't make excuses. Gumagawa sila ng paraan. Mayroon silang broke attitude. Pinaka-distinctful na bagay tungkol sa mga broke na tao is they think broke. Kahit sigad, hindi ka matutulungan if you have wrong attitude. You need to change the way you think, and how you think determines your actions. Kung tama at positive attitude mo, ito ang pundasyon para makapag-take action ka. Palagi na lang umaasa sa gobyerno, sa magulang, kamag-anak at kaibigan. Kaibigan, huwag ka palaging umaasa. Hindi ka papayamanin ng gobyerno, hindi ka palagi matutulungan ng magulang, kamag-anak, kaibigan mo. Dahil may kanya-kanya tayong buhay. Ang tagumpay sa'yo pa rin magsisimula yan kung magde-decide ka lang. Palaging blaming yun ang atupag. Sinisi mo na lahat na nangyayari sa buhay mo. Sinisi mo ang magulang mo kung bakit pinanganak kang mahirap. Sinisi mo ang gobyerno kung bakit hindi ka umaasenso. Sinisi mo ang opisina mo na maliit ng sahod pero ikaw naman ang pumili na magstay doon. Kaibigan, kung mamamatay ka mahirap, hindi mo sila pwedeng sisihin. Maraming pinanganak na mahirap pero naging mayaman. Isipin mo kung anong meron sila na wala ka.
Sunod ng sunod sa yapak na ginagawa ng iba, miski nakita mo na naging resulta nila. Nakita mo na hindi sila umaasento sa ginagawa nila, ginagaya mo pa rin. Ginagaya mo ang ginagawa ng karamihan. Kung nakita mo ang ginagawa ng matatanda, kaibigan mo, kapamilya mo, ginagawa mo pa rin ang ginagawa nila. Kaya ang resulta, parehas kayo ng kinakalabasan. Always remember na ikaw ang may control sa buhay mo. Ikaw ang driver na nagpapatakbo kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Tinigil ang mangarap noong tumanda ka na. Ito ang nagiging isang epidemya na dahilan kung bakit ang broke ay broke pa rin hanggang ngayon. Noong bata ka, marami kang pangarap pero nung tumanda ka na, kumupas ang mga ito. Dahil sa social conditioning ng mga tao na nakapaligid sa'yo at social conditioning ng nakikita mo sa internet at TV. Huwag ka magpapaapekto sa mga nakikita mo at naririnig mo sa iba. Ituloy mo ang mga pangarap mo noong bata ka pa. Lahat ng bagay posible basta gagawin mo lang ito. Ang pangarap mo ang magiging rason kung bakit ka nagtatrabaho at nagpapakahirap sa buhay. Kung malaki ang iyong pangarap, malayo ang mararating mo. Iniisip na masama maging mayaman, okay lang maging mahirap. Maraming tao ang natatakot or ayaw yumaman. Kasi ang feeling nila magiging masama sila. Marami sa atin ang ganito mag-isip tungkol sa pagyaman. Isa sa dahilan ay yung mga napapanood sa mga telenovela at sinihan. Di mo ba napapansin sa mga napapanood mo sa TV or sa sinihan, anong klaseng role ang mga pinoportray ng mga mayayaman? Drug lords, maraming goons, mga matapobre na angkam ng lupa, papatay ng maraming tao, etc. Kaya napoprogram ang isip ng karamihan na ayaw maging mayaman kasi pag yumaman sila, iniisip nila magiging masama silang tao. On the other side, ang role ng mga may hirap palaging api, ginugulpi, sinasampa, nilalait, dikit kay Lord at sa bandang huli, aasenso at magiging mayaman. Ang impact nito, napoprogram ang utak mo na okay lang maging mahirap. But contrary to what others believe, rich people are generous. Tingnan mo ang mga mayayamang tao sa Pilipinas na lang. Si Henry C. may SM Foundation. Si Eugenio Lopez may ABS-CBN Foundation. Si Felipe L. Gozon may GMA Kapuso Foundation. Si Manny V. Pangilinan may Meralco Foundation. Even si Manny Pacquiao may foundation din. They share their wealth through charity. For they believe that the more you give, the more you shall receive. Imagine mo na lang kung magkano ang tait si Manny Pacquiao. Hindi sila masamang tao gaya ng paniniwala ng karamihan. Marami silang natutulungan na tao and they deserve to be blessed even more. Walang konsepto mag-invest at mag-save. Broke na tao ay broke dahil naghahanap sila ng pera para sa isang bagong gadgets, bagong rims, bagong sapatos. Ngunit hindi gumagawa ng pera upang bumili ng isang libro o mamuhunan para sa kanilang future. Ang broke people, una muna gastos pagkatapos anumang pera ang matira, babayad ng mga bills. Ito ang dahilan kung bakit ang mga broke people live paycheck to paycheck. Ang huling-huli sa lahat, fear. Fear limits your potential. Naniniwala ako na lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kakayahan. Pero nalilimit ang ating potential hindi dahil sa kulang sa opportunity, kung hindi dahil sa takot na ikaw ay magkamali at mabigo. Nandyan yung opportunity ngunit hindi na ma-maximize dahil sa fear. Marami kang discouragement at criticism na mangyayari sa buhay mo bago ka makapunta sa success. Nasa iyo ito kung lalagpasan mo at paano mo susolusyonan. You need to get up whenever you fall. Change your thinking first and maniwala ka your dream can become reality. Kapatid, marami ka ba natutunan sa presentation na ito? Kung gusto mo pa matuto, may ebook ako na ibibigay sa'yo for free. Plus sa bonus, bibigyan kita ng great opportunity para mas lalo ka pa matuto at lumawak kaalaman mo. Simply enter your name, email address para makuha mo itong gift na to. Makikita mo ito dito sa Facebook, just click the button pagkatapos nitong presentation na to. Or visit moneymatters.secretonangpagyaman.com. Don't worry, safe ka dito, ako bahala sa'yo.